Hello guys, so for today's video, I'm gonna show you how to wrap a bouquet for him. So dahil nga po nalalapit na ang Father's Day, ito yung naisipan kong i-upload kasi na-come across ko to sa aking gallery. It's a 1-hour video. So, yan. As you can see, in-speed ko na lang siya. Tinasa ko na lang yung speed and kinat ko na lang siya into 2 parts. Kasi yung first part nito is how I assembled that the contents, yung Nescafe, yung tatlong Jack Daniels na Coca-Cola. Tapos, ito yung second part, yung pag-wrap. So, para makita nyo lang yung glimpse kung paano ko siya nabuo, yung final, yung final outcome or yung final na outcome pa. So, redundant. Yun. Tapos, ito po ay customized order sa atin last February. And, in-order pa to ni ma'am. Pinick up pa to nung ni sir. Kasi si sir is dito sa Naga nag-work. Si ma'am is nasa Nabwa. I think Nabwa yun yung lugar nila. Tapos parang surprise delivery kasi ito para kay sir. And medyo hindi na nga din siya surprise kasi dami naming deliveries nung Valentine's. Nagkulang kami sa oras guys. As in, di na ako natuto last Valentine's Day. Kasi last year, year 2024, yung Valentine's ginawa ko nun, nag-pre-order ako, tapos yung day mismo, kasi alam mo yung naisip ko, ay yung delivery fee, makaka-add pa siya sa kita, diba? Yung delivery fee. Kaso yung 2024, ginamit namin sa sakyan ni Papa. Tapos, yun, yung gas lang mismo, 1K ata yung ginas namin nun. Tapos, sobrang traffic dahil nga Valentine's Day, busy yung mga tao, daming tao sa sentro. Yan. Yung almost siguro half ng kita ko, napunta lang sa gas. Wala pa yung pagod namin, wala pa yung bayad yung asawa ko noon na nag-drive. Wala pa yung inis niya dahil sa traffic, wala pa yung init. So, yun, sabi ko, next Valentine's Day, hindi na ako mag-deliver. Pero anong ginawa ko? Ngayong Valentine's Day 2025, yun pa rin, nag-deliver pa rin ako. Pero sabi ko, ay, para makatipid-tipid ako sa motor na lang. Kasi nga, iniisip ko yung kita dun sa delivery fee. Kasi yung mga nagpapa-deliver sa akin, malalayong lugar. Like, if andito kayo sa Naga, taga Bicol kayo, Naga to Milaor to San Fernando, ganun, mga ganun. Tapos, pinakamalayo, San Fernando. Limutan ko, basta sa dulo pa siya ng San Fernando. Deliveryan ko. So, yun, inisip ko yung delivery fee. Pero, ngayon, napagtanto ko guys, naisip ko, what if, kasi sumasama ako sa biyahe Kasi ayaw ko, alam mo yun, as a seller, ayaw ko na parang may mag-chat sa akin na customer na, oh ma'am, bakit ganito yung yung bouquet, parang nasira. Ayaw ko ng ganun. Kaya, minimake sure ko na parang, ako ngayon gumagawa ng mga bouquets, diba? Ako yung gumagawa, ako yung nag-wrap. Pero doon sa nagpe-petals, pag sa tin flowers, yung topic natin kung saan na napunta. Pero anyways, yung petals, may nakuha na akong naturuan ko. May nagpe-petals na sa akin. Pero yung nag-wrap, nag-deliver, nag-meet up ako. Kasi nga gusto ko, kung ano yung ginawa ko, yun yung napunta sa customer. Ayaw ko nang parang may, parang iba siya dun sa, parang sinend ko sa kanilang picture kasi every time papagawa, nag-send akong picture. So, yun. Pero naisip ko, na-realize ko, what if nagpwesto na lang ako? Kung yung oras, almost a day yun almost a day kasi, talagang day kasi inabot pa kami ng gabi pag-deliver. Kung yung halos buong araw na yun, nilaan ko sa pag-stay sa isang pwesto, andun yung mga paninda. Ang dami ko pa sanang kinita. Like, di pa sana ako napagod papunta dito. Ganun, diba? So, ngayong Valentine's 2026, I'm aiming na wala na akong deliver. Like, ang ko na lang, meet up na lang siya dun sa lugar kung saan ako magpupwesto. Or if may gusto talaga mag-order na malalayo, kasi kadalasan malalayo talaga nag-order sa akin, mag-shipping na lang. Pero mas mahal kasi yung shipping guys ng bouquet kasi nilalagay siya sa box. And yung box yung nakakapamahal. May na-deliver yan ako. Maliit pa yun yung curated. Basta yung box na maliit kasi meron akong, aside sa bouquets, meron akong ibang
parang binibenta pa, diba? Kasi nga, anything crafted by hand yung ginagawa ko. Tapos yung parang set scene namin ng Valentine's Day, parang keychain, tapos mga Instax inspired pictures. Doon lang yun sa pinakamaliit na box. Shipping fee nun, almost 70 something. Dineliver ko siya sa Davao. So, yun. Pero yung pinakamalapit lang namin, pinakamalapit na, dito sa Manila, hindi siya sa Manila, Cavite. Tapos, malaking box siya. Ang order niya, maraming bouquet. Thank you, Jerica. Thank you. Narinig mo ko, alam ko nakafollow ka sa TikTok yun. Yung order niya, maraming orders yun kasi for teachers yun. Tapos, malaking box yung nagamit ko. Almost 400 something shipping. Yeah, almost 400 plus. Almost mag 500 yung shipping fee. Kasi yung box talaga yung ano yun. Pero kapag siguro mga within Naga City lang, dito lang sa amin sa Bicol, di naman ata yun naabot. Kasi nga malayo nga lugar yung pinag-uusap. Yan, nakipagtalo naman ako sa self ko. Ang dami ko lang nasabi, 6 minutes pa lang. Anyway yan, balik tayo sa video. Napanood nyo ba? If ayaw yung marinig yung boses ko, i-mute nyo na lang. Kasi gusto ko lang na may sound ko lang na galing lang sa boses ko kasi na-miss ko na mag-freeze over. And ayaw kong makapiright kasi sayang if ever ma-monetize, diba? So, yan. Alam nyo guys, yung pinag-rap ako, kung ano lang yung gagawin ng kamay ko, sinusundan ko lang. Like, ito, pag kunwari mga customized orders, binibase ko lang siya dun sa, yung base niya, kung paano shape yung bouquet, dun ko na siya mag-start. Para, gusto ko lang matakpan muna yung content nga, para safe siya. Tapos dun ako mag-start. So, lahat ng, mga customized orders ko, lahat yun, free hands-free. I mean, yan, basta kung ano lang yung gawin ng kamay ko. Unless, of course, may inspo siya. And kung kunwari, galing naman dun sa gawa akong inspo, of course, I can do that. Parang almost same. Pero kapag yung inspo is galing sa ibang crafter, I would say na, or sinasabi ko talaga sa customer, I'd say to them na parang it's not 100% sure na pwede ko magaya, diba? Yan lang. Nauhaw ako, guys. Yan. Alam niyo, pag nakikita ko yung mga videos kong ganito, grabe yung thank ko kay God. Like, I didn't know that this passion, this love that I have for crafting would lead me to have a business. Though, hindi ko naman siya nasabing parang big time. Kasi hindi pa. Pero, alam mo, kapag pumapasok ako sa kwarto ko, na ngayon parang bodega. Sabi nga ng papa ko, parang bodega. Kasi ando na yung mga crafting materials eh. Dati, like, yung corner lang ng room ko. Nag-start ako 3 ribbon. 3 ribbon. 2 type ng wrapper. Kunting glue. Yan lang. Tapos pag nakita mo yung kwarto ko ngayon, dami niya ng crafting materials. Ang dami ko ng wrappers. Ang dami ko ng ribbons. Aside dun, yung parang sa mga souvenirs ko, parang, grabe, Lord. Almost a year bago ako nakapag-ipon ng mga gamit. Kasi sinasabi nila, so, wala namang napupuntahan yung mga kinikita. Almost 100 plus na yung nagawa kong bouquets, guys. Pero, kasi nga, ang ginagawa ko dati, every time na may keep, kasi nag-start ako 200 pesos. Ayan. Patapos na pala tayo. Next time na lang yung story time na yun. Nakita nyo ba kung paano ko ginawa yung ribbon? Ang daming nagko-comment sa mga videos ko kung paano ko ginagawa yung ribbon. May nagawa na kasi akong video noon dati. Kung gusto nyo na parang slower version ko kasi parang mas mabilis yung pagka-video ko. Pero yun naman i-back yung video, no?
i-break nyo na lang. So, ayan nga, yun yung ginawa ko. Diba natanggal-tanggal siya? Di ang ginawa ko, kumuha ko ng paper, tapos, saka ko siya nilagyan ng tape. Kasi ayoko siyang i-glue. So, yan. Tape. Para rough yung,